Eto po, isang patunay na yung 18K o itong 18 ex-Marines ay nagsasabi ng totoo. Tingnan po natin 'to. Totoo yun. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakapulong nga niya ang dalawang kinatawan ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Makati. Kasama raw niya noon si dating Senador Sonny Trillanes Okay. at si MMDA General Manager at dating PNP Chief General Nick Torre. Ayan. Okay. Dito muna ha. Inamin. Totoo. 'Di ba? Na nagkita sila sa bahay ng ICC. Si Boying, si Trillanes, at si Torre. Dito pa lang makikita mo na credible yung 18K. Di po ba? Kasi halimbawa ako, kayo mga manonood, doon sa mga ordinaryong Pilipino, malalaman nyo ba kung nag-meeting sa bahay mismo ni Boying ang ICC? Kasama si Trillanes at si Torre? Of course not, di ba? Paano nalaman itong 18K? Dahil sila mismo nagdi-deliver. Sila mismo kasama ni Saldico. Kaya alam nila. So ano ibig sabihin nun? Credible sila. Ano yung sinasabi ni Boying? Na hindi ibig sabihin ay totoo lahat yung sinasabi ng 18K. Kaya nga, bilang ombudsman, diimbestigahan mo yung the fact na nalaman nilang nag-meeting kayo sa bahay mo, meron silang credibility in a way. Maybe 100%, maybe 50%, we do not know. Pero ikaw mismo napatunayan mo, nagsasabi ng totoo. Eh di imbestigahan, huwag mo nang magdesisyon na sila hindi karapat-dapat. Tama po ba? General Nick Torre. Nangyari raw ito ilang buwan matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Justice Secretary pa noon si Remulla at hawak ang Witness Protection Program kung saan may ilang testigo ang ICC. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Okay. Una, sasabihin ko sa iyo, nag-meeting kayo ni Trillanes dahil, sabi nyo, ang testigo ng ICC dapat protektahan. Una, bilang DOJ, bakit sa bahay mo? If this is an official responsibility, kasi that time DOJ pa lang siya hindi siya ombudsman, DOJ siya. Di dapat sa opisina kayo nagpunta. Bakit sa bahay mo? Anong iisipin ng taong bayan? Sinisikreto nyo to. At ang isang bagay, pag sinisikreto, lalo na pag public official, chances are illegal. Tama po. O tama-tama. Pangalawa, baka, kaya sa bahay nyo, diretso delivery ng pera. Kaya alam mo, hindi malalayo sa isipan ng taong bayan na ito si Boying tumanggap din ng maleta. Yan po ang iniisip ng taong bayan. Tumanggap ka rin ng maleta. Isipin nyo, pinakulong nyo yung presidente. Ikinidnap ninyo. Malaking trabaho yan. Ano yan? Libre? Hello? Tapos nag-meeting kayo ni Trillanes kasama ang ICC sa bahay ninyo? It's too much of a coincidence.
Bakit kailangan protektahan? Bakit ikaw? Ba't hindi sa pulis Ba't hindi sa pulis tumakbo to si Trillanes? Doon pa lang di ba? Tinatanggi nga ni Trillanes. So isa sa inyo sinungaling. Sabi ni Trillanes, hindi siya nakipagkita sa ICC. Sabi mo, oo, nagkita kayo ng ICC sa bahay mo. Sino sinungaling sa inyo? Pero ako, ang tingin ko, ang nagsisinungaling si Trillanes. Dahil sinabi nung 18K, nagkita-kita nga kayo sa bahay. Diba? Diyan pa lang questionable na eh. Diyan pa lang dapat bukas ka na sa investigasyon. Hindi mo sinasara yung pinto. Yung testigo ng ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to eh. Sir, what Bakit ikaw ang poprotekta? Hindi ko maintindihan. Dapat pulis. was this po? Last, hindi ko na maalala eh. Maybe less than a year ago. Ang nasabing pulong binanggit sa joint affidavit ng 18 dating sundalo na naging empleyado raw ni dating Congressman Zaldico. Pero git ni Remulla, walang masama na nakipagpulong siya sa ICC. Bakit? At hindi. Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Naks. Concern. Ang concern mo. Ang puti ng budhi mo. Bakit mo hindi? Teka muna, una ha. I-remind ko lang po kayo. Wala namang sinabi yung 18 na masama. Nakalagay lang doon sa affidavit, nagkita kayo. Sinabi ba niyang nabigyan ka ng maleta? Sinabi ba niyang binigyan mo ng maleta yung ICC? Sinabi bang nagkaroon ng lagayan doon sa mga testigo? Wala naman. Basta ang sinabi lang nitong 18K, nagkita-kita kayo. Bakit defensive ka? Ang punto rito, totoo yung sinabi nung 18K. At nakakapagtaka ba't sa bahay mo? Pero syempre, kung tatanungin ang taong bayan, including me, ito'y opinion ko, nabigyan din to. Kung tatanungin nyo ako, may ebidensya ako, hindi. Kaya nga sabi ko, opinion eh. Pero chances, napakalaking chance na nabigyan din to ng maleta. Di ba? Kasi gumalaw eh. Alam. Tandaan po natin ha. Alam mong 18K. Maaaring hindi lang nila sinabi yung katotohanan. Hindi nila sinabi ng buong buo. Kasi isasampa nga sa ombudsman. Maaaring doon sa next batch o yung next wave ng ebidensya doon ilalabas. Na may ebidensya rin sila na bigyan to ng maleta. But definitely, yung mga tao ni Zaldico, alam yung galaw ni Boying. Kayo na lang mag-isip. Ano ibig sabihin nun? Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yon. Nagbago na lahat eh. Anong tawag doon? Balimbing. Anong tawag doon? Kain suka. Kasi hindi na daw ang sinabi ni Bongbong Marcos. Kaya ito si Bongbong Marcos. Supot yan. Walang tindig. Ito sasabihin ko, payo lang ha. Payo lang. Meron kayong gustong, kunwari lang business partner. Meron kayong gustong trabahador. Meron kayong gustong boss. Di ba? Meron kayong gustong kaibigan. Anong hinahanap nyo sa kanila?
'Di ba? Anong isang hinahanap niyo sa kanila? Ewan ko sa inyo, pero kung ako tatanungin, kung meron akong boss, meron akong tao, meron akong business partner, ang hinahanap ko ano? Reliable. If they say yes, it means yes. If they say no, it means no. Kahit anong mangyari, titindigan ko yun. Ganun. Ganun ang gusto kong kapartner, business partner, ganyan. Staff, etc. Ibig sabihin, pag nagsalita yun, asahan mo na. 'Di ba? Halimbawa, ang business partner mo o ang staff mo sasabihin, yes sir, gagawin ko. Pero 90% hindi nangyayari. Anong gagawin mo bilang boss? Ikaw na gumawa ng trabaho. Kasi alam mo, hindi mangyayari. Ganito po si Bongbong Marcos. Pati to si Boying. Hindi reliable. Bakit? Sinasabi niya, matagal na yun. Kasi sabi, hindi pa papasukin ng ICC. Matagal na yung anong matagal? 3 taon pa lang nakaupo si Bongbong Marcos. Ni hindi pa nga umabot ata ng 1 taon yung sinabi niya na hindi niya papapasukin ang ICC. I'm sure wala pang 1 taon yun. Pero pinapasok niya. Kaya ikaw, kasama ng mga boss mo, nuknukan kayo ng mga sinungaling. Now, sinong gusto niyong paniwalaan? Yung pabago-bago ng isip na katulad ni Bongbong Marcos at ni Boying? O yung may ebidensyang katulad nung 18K? Sinong papaniwalaan nyo? Yung hindi tinatayuan yung sinasabi na posibleng involved at malaking mawawala? O yung ang sarap-sarap na sana ng buhay nitong 18K, mapayapa ang buhay, mapayapa ang pamilya, ilalagay sa alanganin ng buhay at may ebidensya? Sinong papaniwalaan nyo? The likes of Boying o the likes of the 18K? Kayo na po mag-isip. Nagbago na lahat. Alam naman natin yan. Pero hindi raw ibig sabihin na porket totoo ang pakikipagpulong niya sa ICC ay otomatikong totoo na rin ang lahat ng nilalaman ng kanilang affidavit. Ganito rin ang sinabi ni Trillanes. Sa panayam ni Jessica Soho, inamin ni Trillanes ang pakikipag-ugnayan niya sa mga investigador ng ICC. Pero hindi raw ibig sabihin ay may nangyari ngang suhulan. Ang sinasabi ko since 2017, nakikipag-ugnayan po ako sa kanila, nakikipagtulungan ako sa kanila, pagkalap ng testigo at ebidensya. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigator. Ayun. So may pondo. Diba? O, so inaamin ni Trillanes. Ngayon, inaamin na niya na nakikipag-ugnayan siya sa ICC. Tapos, may pondo. Tapos, si Bongbong Marcos, alam mo, may nakapagsabi sa akin. Ewan ko kung maniniwala kayo o hindi. Pero at that time, may nakapagsabi sa akin, kung hindi ako nagkakamali, kaibigan to ni Trillanes. Siguro nakita nyo na sila sa TV na magkasama. May sinabi sa akin. Hindi ko alam that time kung totoo, parang niloloko lang ako. Sabi ko, nagmamalaki lang hata ito. Pero ang sabi, nakikipag-ugnayan sila, si Trillanes kay Bongbong, kasi ang nagpasok doon sa idea ng ICC ay si Trillanes. Let me repeat that. Ang nagpasok, ang nagsuhol, ang nagsulsul pala ay si Trillanes. At si Bongbong nakita niya, mukhang makakabuti. Di ba? So doon pa lang makikita natin na may possibility nagsasabi ng totoo to. Kasi that time nung naikwento sa akin yan, ayaw ko maniwala. Pero parang sabi ko, ngayong lumabas tong 18,
Sabi ko, may possibility totoo. Hindi ko sinasabing totoo, ha. May malaki posibilidad na totoo. Dahil sumushoot, eh. 'Di ba? Tinatanggi ni Bongbong na papapasukin niya yung ICC, pero pinapasok din. So it means, hindi siya nagbago ng isip, nagsisinungaling siya. Kunwari hindi niya papapasukin pero meron siyang planong papasukin. Meron na palang usapan. Ito ngayon inaamin ni Trillanes na siya nakipag-usap sa ICC. Tapos ang sinasabi nitong 18K, yung pag-aasikasong pondo, hawak ni Trillanes. Nakukonect the dots nyo? So pag titingnan natin, pwede. Pwedeng may katotohanan yung sinabi sa atin. Diba? na ito. Definitely it's a spin kasi kailangan niya nilang palabasin na sinuulan para magamit ni Kaufman na sasabihin corrupt yung mga ICC investigators. Alam mo, kung tumanggap yung mga ICC, of course, di nila admit. But they know it. Diba? So, kung may konsensya tong ICC, malalaman nila, teka muna, talagang trinabaho lang si PRRD. Pero, bakit? Halimbawa, eto na lang, isipin natin. May judge. Nagkademandahan tayo. Tapos, magmi-meeting tayo, o magmi-meeting kami, kunwari ako, at saka yung judge, sa bahay ni Boying. Tapos, yung judge, yung may pondo, galing sa akin, pang hotel nila, pang eroplano nila, pang gastos nila, habang nasa Maynila. What will you feel, Trillanes? Di ba? Doon pa lang, teka muna, judge tong ICC, silang tatayo na parang arbiter, silang magdi-decide. Yun ang punto ng 18K. Yun ang punto ni Attorney Baligod. Bakit nakipagkita sa inyo? Na alam naman kayo yung matinding kalaban. Nung inaakusahan. That in itself is illegal. Probably to request for a mistrial. Sa panayam din ni Soho, ipinakita ng ilan sa mga dating sundalo ang kanilang mga ID nung panahong nagtatrabaho pa umano sila kay dating congressman ko. Bakit namin kayo dapat paniwalaan? At saka, paano nyo mapapatunayan na nagtrabaho kayo talaga kay Zaldico bukod sa sinabi nyo sa akin? Then meron po kaming ID. May ID kayo? Yes, from Congress na papatunay na. Pwede ba Obrigado. magpakita Yes, yung sir. ID ninyo? Ito ang ID ni... May ID sila. Lahat sila may ID. Sa Congress, labas-pasok sila sa Congress. So, ibig sabihin, kung mastermind nga si Zaldico, sa kanya dumadaan yung pera ng ghost projects, legit, kung kanino dinideliver yung pera. Di ba? Smart Walpat. okay. Lahat kayo may ID na ganyan. Yes. Lahat kayo may ID na ganyan. Yes po. Naka-indicate po ba nagtrabaho sila kay Zaldico, sir? Yes po. Signature po ni Consulting ma'am. Pero para raw umusad ang investigasyon, sinabi ni Remulla na kailangan ang tigi-isang affidavit ng 18 dating sundalo. Ang isinumite kasi sa ombudsman ay isang affidavit na pinirmahan ng lahat ng dating security personnel. I want to get the individual affidavits of each of them. The allegations are serious. Di ba? Kahit kasama ako dyan, nakita ko naman, sinasabi nila, ICC. Sinabi ko, nakausap ko. O ano ngayon? Di ba? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Alam mo, may danger dyan sa sinasabi mo, Boying. Kasi gusto ni Boying isa-isa. Bakit? Kung sama-sama naman sila. Lahat naman sila nakikita kung kanino pinapadeliver. Lahat sila alam na nagkita-kita kayo sa bahay mo ng ICC. Ba't kailangan ng individual? Alam mo kasi ang nakikita ko rito, they will isolate each one. At pag na-isolate nila ang bawat isa,
divide and conquer ang gagawin nila dito. Bawiin mo na yan. Masasaktan ka. Tatandaan po natin, meron na silang mga death threat. Tinatakot na sila na wag nang ituloy. So bawat posibleng tatakutin ng isa. Nakita nyo isa? Pag tinakot yung isa at umurong, wala na yung buong reklamo. Ito yung ginagawa nila. Bakit? Kasi sasabihin, kita nyo, umurong na isa, nagbago. Pero kung iisang affidavit yan, lahat naman sila. Although posible pa rin takutin, meron pa rin pwedeng matakot, pero hindi sila mabilis ma-isolate. I-isolate sa hanapan nila ng butas. Hindi po malayo mangyari yan. Tandaan po natin, even the media cooperated on this. Yes, even the media. Isipin ninyo, nung nilabas nung 18, walang balita. Kinabukasan pa, nung meron na silang sagot. At kadalasan ng binabalita yung sagot, hindi yung nilabas nung 18. At binabara. Ngayon, ang parang naging iniimbestigahan ay kung totoo bang nadeliveran si Bongbong Marcos at si Tambi. Hindi. Ang iniimbestigahan itong 18K. So that is very dangerous. Awan ko lang hindi naman po tayo abogado. Pero it's getting ridiculous. Si Boying nanghihingi ng isa-isang affidavit. Si Lacson, sinasabing kailangan mo nang tingnang mabuti dahil napaka-imposible na magdi-deliver ng 805 aabutin ng 5 taon. In short, we are delaying it. In short, parang ang daming excuses. Ba't hindi na lang mong imbestigahan? Bilang ombudsman, bakit hindi mo imbestigahan yung deliveries kay Bongbong Marcos at kay Tambi? Di ba dapat mong imbestigahan ang public official kung meron silang ginawang pandarambong? Kung maimbestigahan mo, wala, disobey it. But we waste your time sa mga ganyang affidavit. Si Lacson naman, ba't di mo imbestigahan sa Blue Ribbon? Anong iniimbestigahan mo? Kung gaano katagal yung deliveries. Anak ng teteng tong Pilipinas na to. These are the officials, the public officials na matataas ang posisyon sa gobyerno. This is the kind of investigation they want. This is the quality of the investigation. Anong klase ito? Nakakaya po. Para malinaw ko ano talaga yung kasi parang ano yun parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Hindi dapat ganun. Magtatakda raw ang Office of the Ombudsman ng PETSA para isumite ng mga dating sundalo ang kanilang mga affidavit. Tingnan mo, meron pang petsa. So magsasubmit sila. Imbis na dumiretso ka na kay Bongbong, imbestigahan mo na si Bongbong. These people are delaying. Nang sinabi ni Remulla noong weekend na gusto niyang maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang pahayag ng mga dating sundalo. Pero para kay Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, mahirap imbestigahan ang nasabing mga pahayag kung hindi naman ito kapani-paniwala. Nakita mo na, nagturoan pa ang mga animal. Diba? Imbis na imbestigahan niya bilang ombudsman, responsibilidad niya, pasa niya kay Lacson. Si Lacson naman, iba ang sagot. So anong masasabi natin? Ito yung mga bata ni Bongbong Marcos. Patuloy daw niyang fina-fact check ang claim ng mga dating sundalo. Para sa GMA Ay nako,